closer look at the number 71 Mitsubishi Lancer. Zoil logo going on. Yeah, Amsoil Racing. Center LA Performance Machine. Machine prepared by Milo Perez and Lauren Fowler. Time for the race, right? Yeah, It's still too early. Hopefully there's no major damage on the car. Good morning mga sir, mga ma'am. And today is another vlog for Become Legendary. Oops. Kung mapapansin nyo ay nasa ibang lugar tayo ngayon. At ito, papakita ko lang ang ating yun, oh. Ito ang ating project na sobrang tagal nang hindi nauumpisahan, no? Kaya kung gusto nyong tumulong sa project na to, no, pwede naman, PM nyo lang ako. Ang kailangan lang yan is repaint, tapos may mga body works din dyan. Yung ibang parts, yan, repaint, tapos may konting body works. Meron dun na parang yan, kailangan natin address yan. And dito sa loob meron din yan, the usual kalawang lang naman. Yan. Ayun. Pero may pamalit na tayo dyan, kailangan lang ikabit. Yun, diba? Kaya kung interested kayong magpag-partner sa akin, pwede nyo namang PM, tapos display natin sa mga events para, diba, ma-promote ang inyong shop. So PM nyo lang ako. Yun. And yun nga, no, kasi meron tayong event ngayon. Isa siya sa annual event sa Clark. Wait, naka-aircon na agad to. Anyways, isang annual event na lagi namin System inaabangan. activated. Okay. Lagi namin inaabangan dahil isa sa mga challenging karera to ng patron.
Ito ay ang Petron Makabayan Endurance Challenge. Yun. And yung mga tropa natin dito sa Tarlac ay sumali, no? Sumali tayo dito ngayon sa endurance race. Annual ginagawa to, so yun, lagi kami nagpe-prepare para dito. And ngayon, ang entry namin ay isang Lancer Pizza. And yun na ngayon nagkakarga na kami ng mga gamit para dalhin dun sa paddock namin. And yun, maraming salamat po pala sa mga sponsors na nagtiwala sa team, no? May seryosong mga sponsors na talaga ang team, kaya nakakatuwa. Yun, so balik tayo later. Alright, yun, at itong ating race car, no? Yan, heading towards Clark na yan. At nag-stop over muna kami dito sa along the highway kasi may magpapacheck yata yung goma. So ito, ano bang dala natin ngayon? Kay Boss LJ itong sasakyan na to eh. Isa yata itong Toyota Hilux, no? Kung di ako nagkakamali. Toyota Hilux. At ngayon na ako nakapagmaneho nito. Yan, buti na lang at manual, no? Manual siya. And yun, maya sa Clark na kami maya. At andito na tayo sa Clark, no? Yan. And magbabayad lang ng registration doon. Medyo minalas tayo ngayon, no? Kasi dalawang beses bumaliktad yung galon ng tubig. Sayang. Paano kasi puro paakit yung ano eh, yung dinaanan natin eh, tapos biglang magbe-brake, babaliktad talaga. Lilista muna ang ating plate number. Yan ni Kuya para makapasok na tayo. Yan, para makapag-prepare na rin tayo sa paddock. At malamang bibili ulit tayo ng tubig, no? Kasi dalawang beses na ubos ang galon. Kaya yun, may nakita kagad tayo dito, Ferrari. Kaiba din ang pagkaka-delivery nito. Solid. Yun, no? Nakapagpa media registration na tayo, kaso wala tayong vest. So try natin maghanap ng vest, no? Meron daw sa 7-Eleven na bibili, kaya malamang lalabas pa tayo mamaya. Ayun, no? Itong mga drivers natin, endurance. Yeah. Oh yeah! Evaluated during the start. If the track conditions is okay and we need to release or to evaluate on the race, overtaking is not allowed until you cross the start finish line. Okay, and simultaneous, while the changing of drivers happening, simultaneous, the mechanics can work on the Yun, galing tayo sa drivers briefing para bukas sa event nila sa endurance race, no? Madetalye pala talaga yung endurance race, no? Kaya lahat pwede mong pasukan ng technique tsaka strategy eh. Kaya dapat pinagpaplanuhan din ng endurance team. Hindi siya basta takbo lang ng takbo, no? Meron siyang technique para matipid mo yung mga pit stop mo. Lahat ng pagpasok mo sa garahe is time loss. Kaya pag-iisipan mo talaga yung pag-iisipan mo yung paggamit mo ng pit stop. Lunchtime muna kami, no? Yun, no? Yun, lunchtime ang boys. Yeah. Yun, umikot muna kami ni Cap J, no? At
tao eh. Ayan, nandito lang naman kami sa Bili lang kami ng Bibili lang kami ng ano. Yun. At dinala namin ng legendary 93 Mavic. Yun. And we're still here at the Clark International Speedway. And may mga pipicturean tayong tropa dito, no? Pero sana maabutan ko pa na hindi pa sila pumapasok. Yun, meron mga nag-go-kart din dito. Etong pinupuntahan natin, isang side to ng racetrack. Pwedeng pumesto ang mga photographer, no? Tapos may elevation din siya. Kumbaga, merong mataas na part, pwede kang umakyat doon para makapag-shoot. So, try natin para makapag-practice na rin tayo para bukas. Para alam ko rin kung saan pwedeng pumwesto, no? Para sa mga unique shots. Pero sana makakuha tayo ng mga pwede na shot para naman medyo maganda yung ano natin, di ba? Mga napoproduce natin. Pero yun nga, pag pupunta ka rito sa part na to, dapat naka-vest ka. Do kasi ngayon practice day pa lang naman. Medyo maluwag ang mga marshal. Pero bukas dapat naka safety vest. Kumbaga, ito yung mga vest na kita kagad pagka naiispatan ka kagad ng mga marshal kung nasaan ka nakapwesto. Yun, diba? Dumaan na yung tropa natin. Hindi ko alam kung nakakailang ikot na siya. Pero yun, practice muna tayo, no? At ito yung pwesto na sinasabi ko. Iyan, di ba? May elevation. Yun, no? Nakakuha ko to kay Boss Roy Eusebio. Naging classmate ko siya rito. Yun, tignan natin kung anong mapoproduce natin dito. Alright. Na yung session ng tropa natin, no? And yun, pumasok na sila sa paddock. Yun, ang purpose lang naman natin ng ginagawa natin na to para ma-identify lang natin yung pwede natin location na gamitin para bukas may magandang angulo or may magandang scene, kaya naghahanap-hanap tayo ng pwede nating tambayan para bukas, no? Yun, pinadalan din ako ni Boss Michaelson Lim. Shoutout sa iyo, boss. Na mga spots kung saan pwede ang mga media. Yun nga lang, since endurance race to, pag pumesto ko dun sa lugar na yon, malamang magtatagal ka dun kasi hindi pwedeng tumawid dito eh. Unlike sa Batangas, merong mga overpass, diba? Dito wala. So, ang pinaka best location mo is yung pwede lang lakaran sa gilid. Yun, ikot-ikot tayo dito. Ayun, may pumasok na. Kaya makapag-practice pa ulit tayo. Dito may magandang spot dun eh. Kasi bigla siyang magto-turn sharp. So may magandang scene dyan kung makakachamba ka na. Yun, sige, try muna natin, no? Let's go!
qualifying. A few moments later. Yon, and we are done with day 1 of the endurance challenge, no? Ngayon ang ginawa kasi, syempre yung team nag-practice run, no? Para malaman kaagad kung anong pwedeng maging problema ng sasakyan at makapag-formulate din sila ng strategy. Unfortunately sa team namin, yung sasakyan is tumakbo naman sa loob pero hindi nakatapos ng run kasi medyo madulas yung nung time na yun, kaya medyo lumag pa siya. And then yung rear part nung sasakyan sumayaw, kaya hindi na masyado na control, nag-offshoot yun, kaya hindi na din pumasok kasi medyo malakas yung ulan kanina. So ang mangyayari ngayon, medyo sa qualifying last na siya mag-start, last spot siya, kaya yun. And sana maging okay na lang yung weather bukas para at least, di ba, ang importante kasi dito matapos mo yung karera for 2 hours and for 4 hours, dalawang klase ng endurance race. And abangan natin bukas for the next episode ang ating endurance race challenge vlog. Bale, second year ko na rin itong mag-cover sa kanila. Nung una nag-participate, nagtulong-tulong lang ako. Ngayon ako na rin talaga yung nag-media sa team. So yun, maganda yung maganda yung endurance race labanan ng strategy at technique, kaya hindi siya boring. Kahit yung mga pag pit stop mo, kailangan nakaplano siya dahil di ka pwede basta-basta mag-pit. Meron nyo lang yatang limited times na pwede ka mag-pit, kaya yun, kailangan mong pag-isipan kung kailangan ka mag-pit at kung kailangan na mag-pit. Yun, exciting times bukas, no? Baka natin ang final race for stage 1, 3-part series to so yun. And kung umabot ka sa part na to ng video, please like and share, and please comment na rin kung may mga insights ka na gusto sabihin sa video na to. Yun, so till the next video, power.